Magandang araw mga kaibigan. Good news po ito. Bigyan natin ng reaction itong post ni Dare to Ask. Interview ng Billionaire News Channel sa isang economist. Ano ang reaksyon ng mga business sector, mga investors? Kahapon, nung nalaman nilang tatakbo na sa pagka-presidente si VP Sara, nako, biglang tumaas ang stock market. The highest in 7 months. Talaga. Duterte effect. Ito, pakinggan natin ha. Really to say, but Michael, is it affecting the stock market now? Well, maybe, well, you know, the stock market is up today, and then it's among the highest in well, since July 25. That's the highest in nearly Nako. Michael, 7 months. That of President Marcos when he first Michael? exposed the anomalous. There are many Michael, you're breaking up. other Okay, we'll reasons for season. Okay, we'll get back to Michael. Basta ang sinasabi doon, kahapon, yung stock market tumaas ng grabe. The highest in 7 months, 7 months since July, nung sumabog, July last year, nung sumabog yung corruption scandal sa flood control. So, anong ibig sabihin? Yung mga negosyante, yeah, wait and see, ganun lang sila, alanganin. Kaya lang nung sabi ni Sara na, nagkamali ako, may kasalanan ako sa inyo, dahil tinulungan ko ang isang presidenteng walang ginawa, walang pangakong tinupad. Nagkahirap-hirap ang buhay natin. Kaya humingi ako ng tawad at ngayon, ako si Sara Duterte tatakbong Pangulo sa 2028. O, anong mensahe doon? Nako, ito na. Strong leadership ito. Ito na, totohanan ito. Ito na, mga kurakot, makukulong na. Ito na ang hinihintay natin. O, yan na. Bili na naman sila ng stock. Tumaas. Yun ang ibig sabihin nun. Yan ang Duterte effect. Gandang balita, no? Basa lang tayo sa mga comments. Oh. Time to invest na ba? Yes. Kasi, the best time to invest daw kung masyadong mababa ang stock market. Mura-mura yan. Mura. So, bibilhin mo yung shares, mura-mura. So, ano rin yan, sugal din yan. Maghintay ka kailan tataas. Sigurado bang tataas? Nakikita nila, 2028, magpre-presidente si Sara. Magkakaroon ng pagbabago sa gobyerno. Kung tumaas ang stock by 2028, panalo sila. Kasi binili nila ng mura eh. Ganyan yan yung stock market. Yung anak ko, nag-invest din siya nung una. Medyo, I think, kumita rin eh. Ano pa? Alice Luisima, wow! Tumaas ang stock market. Tumaas mula nung nagdeklarang tatakbo si VP ng presidential candidate. Sto Portalisa, no denying the fact. Asiret Ariam, galing naman, nagkaroon ng confidence ng mga investors. Wow! So, sana tuloy-tuloy na ito. Ang labanan na lang natin ngayon is hintayin natin yung mga kongresista nag-i-strategize pa sila ngayon eh. Hindi nila inaasahan na at this early stage magdi-declare ng candidacy si VP Sara. Kaya natamimi sila
Kasi mag-meeting daw sana yung Committee on Rules tungkol sa impeachment rules kahapon. Nung nag-declare si BP Sara, kinancel yung meeting. So ngayon, wala na. Tahimik sila. Ano bang, how would they react? Ito, nakakatawa. Marites ni, sino to? Corina Sanchez, Billionario News Channel. May mga kongresista na daw na gumagapang, gumagalaw. Kino-convince ang kapwa nila kongresista na huwag nang suportahan ang impeachment ni BP Sara para hindi sila pag-initan ng taong bayan. Hindi niya binanggit, kailang meron akong idea. Kasi merong malaking partido. Hindi ko na rin banggitin ang pangalan ng partido. Yung leader ng partido na yun, nagsalita. Ayaw namin ng impeachment. Either impeachment laban kay Pangulong Marcos o laban kay BP Sara. Hindi namin yan susuportahan. Marami pang problema ng bayan na dapat asikasuhin. Hindi namin. So, yung partido na yon, baka sila na yung gumagalaw. Kung ako yung leader ng partido, sabihan ko yung mga kapwa ko leader, sige na, gumalaw na kayo sa inyong mga probinsya, mga kongresista natin. Sabihan nyo na dapat maging wais, mautak ba? Huwag nang padalos-dalos na suportahan o i-endorse ang impeachment ni BP Sara dahil delikado sa 2028. Pag-iinitan tayo niyan. So, ano ngayon? Natauhan kayo. Good luck na lang sa mga atat na ma-impeach si BP Sara. Example, si Senate President Tito Soto. Gustong-gusto niya talaga. Akala niya talagang matutuloy ang impeachment na aakyat sa Senado. Kaya sabi niya, every day, schedule namin, Monday to Friday. Bilisan namin para matapos ang impeachment. O ano ngayon, SP Soto? Alanganin na. 1/3? Sige, tingnan natin. Paano pa kayo magkaroon ng trial? So, sorry na lang. Oh, it's crying time right now for Tito Soto. Salamat mga kaibigan sa inyong pagsubaybay sa ating channel. Nakakatulong kayo ng malaki sa tribong Talandig ng Bukidnon dahil ang income natin sa channel na ito is pantulong po sa tribo. Namimigay tayo ng libreng yero at pako para makapagpatayo naman sila ng mas maayos na tirahan. Panoorin nyo ang video na ito. Karon mo na sad niya magatop sa yero nga natagaan. Yeah. Salamat sa sin. Nakabalay na wid ko sa inaban. Okay na. So mo nilang balay na ilang atupan og yero. So managyod ang ilang balay. So makita gyud nato nga nahuman na. So managyod. Makita gyud nato nga nindot na kayo kay nahuman na. O karon kuya human na ni ang imong balay og nindot na gid kaayo. So unsa ang imong masulti kuya? Salamat sa Ginoo nga gid ko. Wala gid ko makaon sa kong mama. Oo, so nagluon lang ka sa imong mama, nagkipagpuyo ka lang. Pila ka tuig na kuya nga aya pa ka nakabalay? So
Sobrang napulo ka tuig. Oo. Tungod sa among kalisod, aya pagid ko nakabalay. Oo, aya pagid ka nakabalay. Ah, sige kuya, salamat.